The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus came to Nazareth, where he had grown up, and went according to his custom into the synagogue on the Sabbath day. He stood up to read and was handed a scroll of the prophet Isaiah. He unrolled the scroll and found the passage where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, and to proclaim a year acceptable to the Lord." Rolling up the scroll, he handed it back to the attendant and sat down. And the eyes of all the synagogue looked intently at him. He said to them, "Today this scripture passage is fulfilled in your hearing." And all spoke highly of him and were amazed at the gracious words that came from his mouth. They also asked, "Is this not the son of Joseph?" He said to them, "Surely you will quote me this proverb, 'Physician, cure yourself,' and say, 'Do here in your native place the things that we heard were done in Capernaum.' And he said, 'Amen, I say to you, no prophet is accepted in his own native place. Indeed, I tell you, there were many widows in Israel in the days of Elijah, when the sky was closed for 3.5 years, and a severe famine spread over the entire land. It was to none of this that Elijah was sent, but only to widow in Zarephath in the land of Sidon. Again, there were many lepers in Israel during the time of Elisha the prophet, yet none one of them was cleansed, but only Naaman the Syrian. When the people in the synagogue heard this, they were all filled with fury. They rose up, drove him out of the town, and led him to the brow of the hill on which their town had been built, to hurl him down headlong. But he passed through the midst of them and went away. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Maligayang pagdating po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag dito po sa Pangasinan. Alam niyo, marami na po ngayong mga businesses and organizations, and most of them, they have mission vision statement. Ito pong mission vision statement ginagawa to set the purpose, goals or objectives or direction ng isang organization, isang business. Halimbawa, kung kayo po ay may tindahan, isang restaurant, malamang ang mission vision nitong restaurant na ito ay to serve the best food or recipe. Diba? Kung may tindahan kayo, malamang may best price kayong i-offer sa mga tao. That's your mission and vision. No? May mga ibang category po yan. Bakit po nilalagay yan? Yung iba, kapag natapos na nilalagay yan sa mga walls, no? Para at even sa website or sa mga social media, para makita ng mga tao, anong purpose nitong business na to, itong organization na to, para saan ito nag-e-exist, para makita ng mga customers, stakeholders, employees, and the members of the organization, para malinaw saan tayo papunta. One time, nagbigay po ako ng isang talk sa mga students. Ito po yung mga student organizations, mga student leaders, members. And sabi ko sa kanila, aside dun sa extracurricular nila ng mga mission, vision nila, tandaan ninyo kung bakit kayo nasa school. Meron din kayong mission. Ano yung mission nila sa school? They are student. Ang mission ninyo ay mag-aral. No? Mag-aral, ang mga estudyante. Ganon din po sa ating ebanghelyong narinig. Binisita ng ating Panginoong Hesus ang kanyang bayang Nazaret. At panahon ng Sabat, nagbasa ang ating Panginoon. Isa siya sa mga 7 na nagbasa.
Hindi na po nabanggit dito, but based on the traditions, sa araw ng Sabat, may 7 nagbabasa. At isa po sa ang ating Panginoon sa nagbasa ng scroll ng Prophet Isaiah. And this is also sinasabi na it's about the public ministry or mission of Jesus Christ in His public ministry. Ano yung mission nito? To proclaim the kingdom of God. Sa nabasa po natin kay Isaiah na binasa ng ating Panginoon, 3 yung binanggit doon. Healing, freedom, and mercy. Kaya ito pong 3 ito, lahat po ito ay work ng Diyos. Trabaho ng Diyos. Kaya minsan yung healing, humihingi tayo ng kagalingan sa Diyos. Because ang Diyos ang nagpapagaling sa atin. Physical, emotional, spiritual. Kahapon, basta may lumapit po sa akin, may sakit siya. Sabi niya, Father, pa-bless naman po, umiyak siya. Kasi po, may sakit daw po siya, cancer. At mag-start na po yung chemotherapy niya. So, umiiyak siya. Sabi ko, nagpa-second opinion na po ba kayo? Sabi niya, opo, sigurado na po. And this month, mag-undergo na po siya ng chemotherapy. Umiiyak siya. So, bilang, hindi nyo rin alam kung anong gagawin nyo eh. Kaya sabi ko, may awa po ang Diyos. No? May awa po ang Diyos. Gagaling din kayo. Gagaling din kayo. Naramdaman ko din yung kanyang pakiramdam dahil ang member din ng family namin dumaan din sa ganon, sa chemotherapy. Bukod po sa physical, magastos din po kasi, no? So, humingi siya ng dasal, pinag-pray over namin. And then, because it's a work of God, no? Kakapit talaga tayo sa Diyos. Kung ano man pong plano ng Diyos para sa Kanya, yun po ang kalooban, no? Kaya minsan ang panalangin, isa pong purpose din ng panalangin is para tanggapin kung anong kalooban ng Diyos para sa atin. Matanggap natin kung anong nakalaan na plano ng Diyos para sa atin. No? May awa din po ang Diyos. Bukod sa healing, freedom. No? Isa rin po, ang iniisip ko siguro, kaya din may Sabat, may araw ng pahinga, is para naman tayo ay ma-unburden dun sa mga ginagawa natin. Especially sa mga nagtatrabaho. No? Kailangan natin ng pahinga. No? Kailangan natin magpahinga. Kung ang pahinga nyo ay Monday, magpahinga kayo. Matulog, yung iba naglalaba, nagre-relax, di ba? Kailangan nyo mag-renew. Pangatlo, awa. Ang awa talaga mararamdaman natin sa Diyos. Sa palengke, madalas nakikipag-negotiate tayo. Wala bang tawad itong tinitinda mo, di ba? Tawad. Yung salita natin sa palengke, tawad. Pero dito sa simbahan, ang tawad ay madalas natatanggap natin sa Diyos. Yung tawad, yung awa, pag tayo humingi ng tawad sa Diyos. Kaya bilang mga tagasunod po ni Jesus, nawa makita po sa atin at sundan natin yung kanyang vision statement sapagkat tayo mga tagasunod niya. Yung healing, magsilbi sana tayong kagalingan para sa iba. Physical, emotional, spiritual, ng mga kasama natin sa bahay, kapamilya o katrabaho. Freedom, kalayaan. At pangatlo ay yung awa ng Diyos.